Nakahanda ang Kamara na gampanan ng oversight functions nito at mag-aproba ng supplemental budget kung kakailanganin para matulungan at maprotektahan ang overseas Filipino workers sa Middle East. Sa panayam kay House Committee on Foreign Affairs Chairperson at Pangasinan Representative Maria Rachel Arenas, sinabi nitong susuportahan ng institusyon ang dagdag na budget kasabay ng pagtupad sa oversight powers kung kinakailangan. Nakikipag-ugnayan na anya ang liderato ng Kamara sa executive branch at nagpahayag ng kahandaan na suportahan ang policy at funding requirements. Binanggit nito na mayroong 2.4 hanggang 2.5 million OFWs na kasalukuyang nasa Middle East na maituturing na vulnerable sa nangyayaring tensyon. Tiniyak din ni Arenas sa mga Pilipino sa rehiyon na nagmo-monitor ang gobyerno sa sitwasyon at handang tumulong anuman ang kanilang pangamba. Samantala, sa hiwalay na panayam ay kinumpirma ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chairman Brian Revilla na kakailanganin pang magpatawag ng mga susunod na pagdinig upang makakuha ng lingguhang update o case-to-case basis sa sitwasyon ng OFWs. Aminado si Revilla na tulad ng COVID-19 pandemic, lubhang napakagastos sa panig ng gobyerno ang pagpapauwi sa maraming OFWs. Ngunit ang mahalaga sa ngayon, meron ng proposals para sa supplemental budget. Ito po yung problema na kailangan po natin harapin. Right now po, hindi po natin kailangan magturuan, kailangan po natin magtulungan. So kung ano po ang mga kakulangan ng ating national government, yan po isisiguraduhin natin na magawan po ng paraan para lahat po ng ating mga kababayan. Kung kailangan po ng repatriation, kung kailangan naman din po ng financial assistance, bukas po ang pintuan ng ating mga ahensya na nandyan po sa bandang gitnang silangan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.